Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Sa inyong himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas World Service. Ayan. Ito po ang programang Global na Tayo at ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ngayon po ay araw ng Martes, ikasyam sa buwan ng Disyembre, oras at araw dito sa Pilipinas. Kasama pa rin po namin naglilingkod sa inyo sa ating Global na Tayo team. Nandyan pa rin sa Master Control si Ms. Susan Aizon, sa ating Wirecast si Hero. And of course, ating live audio streaming, kasama natin si Justin. And of course, ang ating executive producer, si Miss Stephanie Vicente. Kami po ay inyong napapakinggan sa pamamagitan ng ating, napapakinggan at napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa inyong YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, i-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app. And of course, tayo po ay nasusubaybayan at napapakinggan din sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating Radyo Pilipinas World Service International Broadcast, sa pamamagitan ng ating mga shortwave frequencies through the facilities of Voice of America. Ayan, kaya magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras po ninyo kami nasusubaybayan at napapakinggan sa pamamagitan po ng ating mga social media platforms at ang ating shortwave broadcast. Ngayong araw pong ito, mahalaga rin po ang ating pag-uusapan. Dalawang bagay ang ating pag-uusapan. Unang-una, yung natalakay ko na lang last episode, yung pong pagsosole ng 60 billion pesos, yung pagsole ng 60 billion pesos sa PhilHealth. Inutos na po yan ng ating Korte Suprema na isole from the Treasury, ibalik sa PhilHealth ang pondo na 60 billion pesos. At immediate executory po yun ayon sa Korte Suprema. So alamin po natin mula sa PhilHealth kung nasa kanila na ba ang pondo na 60 billion pesos, at kung nasa kanila na ang pondo, paano nila ito gagamitin at saan nila ito gagamitin. Lalo na partikular, wag sisiroin tayo dito sa zero balance billing at sa iba pang mga sabihin na ho natin programa at serbisyo ng PhilHealth. Nasa linya na po natin ng ating Senior Vice President for Health Finance Policy Sector and Spokesperson ng PhilHealth. Walang iba, suking-suki na rin po natin, Dr. Israel Francis Ish Pargas. Dr. Ish, good morning at welcome sa programang Global na Tayo. Magandang tanghali po, Kuya Ray, and magandang tanghali rin sa lahat ng ating tagapakinig. Alright, Dr. Ish, ito ang katanungan. May order na ibalik. In-order na ng decision ng Korte Suprema na ibalik ang 60 billion pesos papuntang from Treasury pabalik sa PhilHealth. Siguro po ang unang katanungan natin nasa inyo na ba yung 60 billion pesos na from Treasury binalik na ba sa PhilHealth? Sir Ray, wala pa po sa atin ang pera, hindi pa po naibabalik. At gaya po ng nabanggit at napapabalita, ito po ang mekanismo yata na mangyayari is isasama na ito doon sa 2026 General Appropriations Act. So, ibig po sabihin, kasama na po mismo yon sa budget, Dr. Ish? Opo, ang nakalaan pong budget for 2026 sa PhilHealth is 53 billion. Mm-hmm. At kung idadagdag po natin yung 60 billion ay around 113 billion po ang nasa proposed GAA for 2026 para sa PhilHealth. Wow. Okay. So, all right. Pero sa ngayon, dinideliberate pa rin po ng ng Senado. I think nasa second reading na ang Senado para dito sa 2026 GAA. So hopefully it will pass as is itong budget ng Department of Health, ng PhilHealth. Sana naman nga po at yun po ang mekanismo ngayon sa pamamaraan ng pagbabalik ng pera sa atin sa PhilHealth. Alright, so okay. Once nasa inyo na po ang 60 billion pesos under the 2026 GAA, where do you plan to utilize this additional 60 billion pesos?
Well, of course, it will be a very big support to all our current programs, and ito po syempre would make sure na sustainable ang ating programa, no? Alam niyo naman po na tayo ngayon ay nagfo-focus dun sa ating primary care. At ito nga po ay yung meron po tayong libreng tinatawag na yakap, na meron pong libreng konsultasyon, meron pong gamot na libre na dati ay 21 drugs, ngayon po ay 75 drugs na. Ganon din po, meron itong libreng laboratorio, and soon ilo-launch natin yung ating screening test para po sa top 4 cancers, no? Yung breast cancer, yun pong colorectal, liver and lung cancer. So yan po ang isa sa ating magiging susuportahan para sa programa ng PhilHealth para sa benepisyo. Ganon din po ay ang pagpapalawak pa at pag-expand ng ating mga packages and case rates para po mas lalong lumaki ang benepisyo ng ating mga miyembro. And ganon din sa pagsasaayos ng ating serbisyo, lalong-lalo na yung ating digitalization. Alright. So, that will spell or that will mean a lot for the universal healthcare. Ano po, Dr. Ish? Yes, tama po kayo dyan. At although, of course, ang universal healthcare is a whole of government, whole of society approach, at PhilHealth ang isa sa driver nito, kaya napakalaki pong tulong nito para po mas ma-achieve natin yung tinatawag na yun nga pong universal healthcare. Ganon din sa pagpapalawak ng benepisyo para po yung ating benepisyo ay ma-expand natin or makagawa tayo ng bagong benepisyo pa. And will this also help augment the funds for the zero balance billing, Dr. Ish? Well, yes, basically, although the zero balance billing po, ito ay programa ng Department of Health. Pero napakalaki po ng role ng PhilHealth dyan because para maging zero balance billing po, doon sa bill kasi ng pasyente sa ospital, ay kinakaltas muna yung mga necessary discounts and then kakaltasin ang PhilHealth at yung magiging tira, yun po yung i-charge sa zero balance. So, kung malaki po ang package ng PhilHealth at mataas na ang benepisyo nito, ay konti na lang ang ma-charge sa zero balance billing. Kung kaya't kinakailangan po natin na may itaas or ma-expand ang ating package payments para po mas may patupad ng DOH yung zero balance billing. And when we say package payment, siguro Dr. Ish, pakipaliwanag lang sa mga nakikinig at nanonood sa atin. What do we mean by package billing? Yun po yung ating mga case rates ngayon na kung saan ang bawat pagkakasakit ay nakapakete. Halimbawa po, ang pneumonia, severe pneumonia is 90,000. Alright. So 90,000 po ang ating ikakaltas. Ito po ay nakapakete na at nakakahon to pay for the services provided sa ating mga pasyente. Yes, okay. And of course, pneumonia, even I think stroke, heart attack, mga cardiovascular, meron na rin kayong package billing para dyan. Yes, opo. Katulad po nung sa ating sa acute myocardial infarction, kung kinakailangan po halimbawa ng angioplasty, ay ito po ay nasa kulang-kulang na 500,000 pesos na ang ating benepisyo para dyan. Kung kaya't nag-increase na po tayo, kung matatandaan mo, Kuya Ray, ay last 2024, nag-increase tayo ng 30%, and then 2025, nag-increase tayo ng another round of 50%. Tapos, ayan po ay across the board sa lahat ng ating around 9,000 cases. And then, meron din mga piling pagkakasakit, katulad nga nung sa sakit sa puso, na pinag-aralan natin at na-increase natin ng mas malaki. Alright. Pero, of course, these are cardiovascular disease, heart attack, stroke, like you said, pneumonia. Pero merong mga minor cases na covered din ba nitong expanded package na ito?
Dr. Opo, Ish? actually, yun nga pong gaya na nabanggit ko, katulad ng ating almost 90% increase sa rates ay across the board. Doon po sa lahat ng 9,000 cases natin kasama na. So, kasama po dyan na na-increase natin even po yung confinement due to diarrhea or acute gastroenteritis with dehydration. So, kasama po yan sa ating mga na-increase na halos nagdoble na ang case rates nila. Okay. Pero will this also ito ba 100% applicable sa mga sa mga private hospitals pag nagpunta sila sa Yes. private hospitals? Ito po ay para sa lahat ng accredited facilities natin, hindi lang po sa panggobyerno kundi pati pribado, at para po sa lahat ng ating mga miyembro, ito po ay applicable. Yun. All right. And of course by 2026 kung pag-uusapan po ang 2026 GAA, let's say safely, masabi natin if everything goes well, kung walang mabibito ang Pangulo, at kung mapapasa agad dito sa BICAM at maging buong GAA na, so we can expect a more sabi na natin a more robust and more expanded services para sa mga PhilHealth Yes. members. Opo, tama po kayo, because we now have our benefit plan for 2026 at mas maaasahan po ninyo na mas malawak or mas papalawakin pa ng PhilHealth ang kanyang benepisyo at mas pagagandahin pa ang kanyang serbisyo, because yan po ay because the 60 billion is another challenge for us. Yes. Na dapat po ay matapatan namin yung tiwala na ibinabalik sa amin ng taong bayan na kaya po nating palawakin ang ating mga benepisyo. So, dapat po yung bawat piso na ibinibigay sa amin ay mabigyan natin ng kaakibat or katumbas na benepisyo. Maganda yung sinabi mo, Dr. Ish. It's yung word na sinabi mo, it's going to be a challenge for PhilHealth to expand more and make the services more robust dahil sa 60 billion pesos na ito sa darating na 2026. And of course, the Filipino people will be looking forward to that, na naibalik na kasi yung 60 billion. Pero kung tutuusin, hindi lang 60 billion dapat yan, nasa 80 plus yan eh. Kaya lang, yung iba kasi, nauna na kasi pumasok sa treasury. Pero at least ngayon, babalik na siya sa 60 billion sa PhilHealth. Yun ang importante. Actually po, hindi naman natin, ang naibalik lang natin is 60 billion, kung kaya't yun din lang ang i-refund sa atin. Okay. Because hindi naman na po natin naibigay yung natitirang 29.9 billion because nagkaroon na po ng TRO Yun. ang Supreme Court. Ayun, okay. So, intact pa rin. Ika nga po. Anyway. Yes. Alright. Maraming salamat, Dr. Ish. Thank you very much sa oras na pinagkaloob mo sa amin dito sa ating programa sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much, Dr. Ish. Maraming salamat po, Sir Ray, and magandang tanghali sa ating lahat. Ang ating pong Senior Vice President for Health Finance Policy Sector and Spokesperson ng PhilHealth, Dr. Israel Francis Ish Pargas. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Tinututukan din po natin ang kaganapan dito sa pagitan ng bansang Cambodia at Thailand sapagkat sumiklab na naman ang girian sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Nagkaroon na naman ng skirmish, nagkaroon na naman ng incursion at nagkaroon ng airstrike ang Thailand dito sa border ng Cambodia. So para malaman natin ang sitwasyon, mismong sitwasyon ng ating mga kababayan Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Thailand, may makakasama po tayo live from Thailand. Live po ito from Thailand. Isang Filipino teacher, isang guro sa Thailand na Pilipino. Walang iba kundi si Brian San Miguel, Doktor. Brian, good morning at maraming salamat. Welcome sa Radyo Pilipinas World Service. Good morning po. Sawasdee krap. Umaga po sa ating mga makikinig sa araw na ito. Ako po si Brian Doktor, isang OFW teacher dito sa Patumkani, Thailand. Okay, ulitin lang natin Brian medyo hindi ka namin narinig. Good morning Brian. And good morning po sa ating mga kababayan. Good morning po. Sawasdee krap sa ating mga makikinig po sa araw na ito. Ako po si Brian, isa po OFW teacher dito po sa Thailand. Okay. Can you greet us Brian sa wikang Thailand? Sige po. So, Sawasdee krap. Sawasdee mai krap. My name is Teacher Brian. Dito po sa Thailand po. Okay, sige. Medyo mahina yung dating mo, Brian. Kung maaring lakasan ng boses, Brian, para mas marinig ka naming mabuti dito sa studio. Alright, Brian. So, kamusta? Kamusta sa Thailand ngayon? Kasi nagkaroon na naman ng skirmish, nagkaroon na naman ng enkwentro dyan sa border between Cambodia and Thailand. Nagkaroon ng airstrike ang Thailand, pero as we know, dito mukhang bago magkaroon kasi ng airstrike, nagkaroon na ng ground skirmishes. Pero siguro ang unang tanong namin, kamusta muna yung mga kababayan? Kamusta ka dyan sa Thailand? Kamusta yung ating mga kababayan sa Thailand? Ano bang mood ngayon dyan? At anong sitwasyon sa Thailand ngayon? Sa ngayon po ay safe naman po ang ating mga kapwa Pilipino at mga kabayan po natin, mga kaguruan dito po sa Thailand. Last Sunday po nagkaroon po ng pagkakaroon ng airstrike po ang Cambodia at ang Thailand. At meron po tayong isang guro sa nasa Cambodia po siya na nag-exit po from border papunta po rito sa Thailand. Meron po kami actually na Filipino community na Alright. doon po siya Okay, Brian, sandali lang medyo mag-a-adjust lang kami dito. We will call you back para mas maganda yung audio feed mo ha. Okay? Sige, Steph, ayos lang yung kanyang audio. Dahil sayang yung feed na nanggagaling sa ating guro mismo diyan sa bansang Thailand na si Brian San Miguel, Doktor. Ang tabayanan po niyo, ibabalik po natin yan. Kababayan natin mismo yan ang nagtatrabaho bilang guro sa Thailand. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account.
ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Alright, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Global na Tayo. At kung kayo po sumusubaybay, sa unang bahagi po ng ating programa, nakausap natin si Dr. Ish Pargas, ang Senior Vice President at spokesperson ng PhilHealth. Ito po ay may kinalaman dito sa pagbabalik ng 60 billion pesos from the National Treasury pabalik dito sa PhilHealth. At ngayon, muli po nating binabalik sa linya ng komunikasyon ng ating butihing ikang guro, Filipino guro na nagtuturo, Filipino teacher na nagtuturo mismo sa Thailand. Walang iba kundi si Mr. Brian San Miguel. Dr. Brian, good morning ulit. Hi, good morning po. Yan, okay, sige. Hi. Alright. So, kamusta ngayon ang sitwasyon dyan? How are you doing? Kamusta ang ating mga kababayang Pilipino matapos itong, kasalukuyan pa rin ba nangyayari itong skirmish sa pagitan ng Thailand at Cambodia sa border? Sa ngayon po, kapwa Pilipino po natin ay safe naman po rito sa Thailand. Mga kaguruan po natin ay talagang safe po at protektahan naman po ng embahada ng Pilipinas nakikipag-communicate po. So safe naman po lahat ng mga Pilipino rito sa Thailand po. Alright. Okay, sige. Alright. So, sa ngayon, safe lahat ng ating mga kababayang Pilipino sa Thailand. Pero, meron ba tayong mga kababayan dyan na nagtatanong na sa Philippine Embassy or nakapunta na kayo sa Philippine Embassy para magtanong kung ano yung mga assistance na pwedeng ibigay sa inyo? So ngayon po, meron po kaming Filipino community po na kung saan meron pong isang Filipino na galing po siyang Cambodia na humihingi po ng tulong na makatawidan po papunta ng Thailand. Nasa border po siya, which is ito po yung Nom Yen, Ubon Ratchathani. Ito po yung border po ng Thailand. Nangyari po yung airstrike, linggo pa. So linggo pa siya nag-post na humingi siya ng tulong. And nagpanic attack po yung mga tao talaga, no? Talagang ginawa po nila ay pumunta sa malapit na gas station, kumuha ng mga gas yung mga lokal. Mga Pilipino na mga kaguruan, bumiyahe po sila ng gabi at nakarating po sila ng Lunes ng madaling araw dito sa Ubon Ratchathani. And then nakituloy sila sa mga kapwa Pilipino na guro na hindi rin nila kilala, no? And then obvious naman po na kinontak po agad ang DMW at talagang umaksyon naman po sila at ang ating Philippine Embassy para tulungan po itong mga kaguruan na galing sa Cambodia. Alright. At ngayon safe na po ang mga guro na galing Cambodia na tumawid po papunta sa border ng Thailand po. So meron tayong mga guro na from Cambodia, tumawid sa border at ngayon ay nasa Thailand na. Yes po, nasa Ubon Ratchathani na po, kalimitan. Kasi ito po yung southern border po, no, ng Thailand at ng Cambodia. And itong mga ito ay natulungan ng inyong Filipino community dyan sa Japan? Yes, through Thailand pala, I'm sorry. Filipino community sa Thailand? Yes po. Dito po sa sa Filipino community po, through Filipino community, nakarating po ito sa embahada at nakatulong naman po ang embahada at ang DMW po. Okay. So ulitin natin, anong pangalan ng Filipino community natin dyan sa Thailand, Brian? Actually, ang tawag po namin dito is SWD, Kapamilya Filipino Community. Yan. At ilan ba ang miyembro niyan? Yung ating... Mahigit 10,000 na po. Wow! 10,000! Ba? At hopefully nakikinig at sila sa atin na nanonood sa pamamagitan nating Facebook broadcast, ano? Yes po. Anyway. Maraming salamat po, no, sa oportunidad na ito. Dito po namin ihahayag na mabilis. At naihahayag po hindi lang po dito sa Thailand, ganun din po sa ating Pilipinas. At actual po, no, live po, na habang nagkausap po tayo, naririto po ako sa Thailand po. Alright. Yes, kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Brian, sa oras na pinagkakaloob mo sa amin dito sa ating programang Global na Tayo sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service, dahil kayo ang kayo ang kaya kami naririto upang magbigay daan sa inyong mga kalalagayan at kung ano mang mga hinaing na gusto nyong iparating
kaya kami naririto at kami nagpapasalamat sa oras na ipinagkaloob mo sa amin. At siguro sa puntong ito, magpapasalamat na lamang muna ako sa iyo, Brian. Alam kong it's a working day to day dyan, baka nakakaistorbo na kami sa iyo. So siguro mensahe mo na lang sa ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas, maging sa ating Filipino community sa Thailand. Go ahead, Brian. Unang-una po sa lahat, maraming salamat of course sa Philippine Embassy at sa DMW, ganun din po ang ating OWA through our labor attaché po. Talagang uma-action po agad sila at kapag nag-email po, nag-message sa Facebook page, talaga nag-respond po sila ng mabilisan. At para naman po sa ating mga nasa Pilipinas, mas maganda po siguro na kamustahin po natin ang ating mga kamag-anak dito sa Thailand nang sa gayon safe po ang lahat. At kung gaya po nito, kung platform na ito through Radyo Pilipinas po, nakakatulong po para ma-inform kung ano po yung aming kalagayan dito sa Thailand. Yun lamang po. Maraming salamat. Kapon kap. Alright. Maraming salamat din. Brian San Miguel, Doktor, ang ating pong teacher, Filipino teacher, nagtuturo, nagtatrabaho at naninirahan sa bansang Thailand. Alright. So meron tayong update mula doon mismo sa ating kababayang na si Brian San Miguel, Doktor, na meron ng tumawid na mga guro mula sa Cambodia, tumawid na, papunta na at nasa Thailand na sila. But we have to, sa tulong na rin ng Filipino community natin sa Thailand, gayon na rin sa tulong ng ating Philippine Embassy sa Thailand at sa Cambodia, kahit paano nakatulong po sila. So we hope and pray na maging safe po lahat ng ating mga kababayan na Pilipino living and working on both sides, both sa Cambodia at sa Thailand. Again, thank you very much, Brian San Miguel, Doktor, ang ating Filipino teacher na nagtuturo po dyan sa bansang Thailand. And of course, sa ating Filipino community sa Thailand, mag-ingat po tayo dyan. Maraming salamat po sa ngalan po ng ating mga Global na Tayo team mula sa ating engineering side. Of course, sila Miss Susan Aison, si Hero, and of course si Justin, at sa ating pong executive producer si Miss Stephanie Vicente, kay Dr. Ish Pargas ng PhilHealth, and of course kay Brian San Miguel, Doktor, ang ating guro, teacher na nagtuturo sa Thailand, nagbigay sa atin ng report, live update mula sa Thailand. Maraming salamat sa iyo, Brian. Ingat po kayo dyan. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Global na Tayo, dito pa rin sa Impilang, Radyo Pilipinas World Service. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.